Okay, may pag-uusapan tayo tungkol sa work. You have to believe me, wala naman akong alam patungkol sa inyo. Wala namang kinikwento sa akin si Coco. So this is something that I just prepared. And naging message series namin ito before sa CCF. And I pray na makatulong ito sa inyo ng malaki para mabigyan kayo ng biblical perspective about work. Now, merong isang survey na ginawa para pulsuhan yung saloobin ng mga employees with regards to their work. 3 simple questions. Ang sagot lang, they will choose between 2 answers without any explanation. Okay? So, ito yung mga question. First of all, what is your favorite day of the week? Ang pagpipilian lamang ay Monday and Friday. Sa tingin nyo, anong pinaka-favorite ng mga... Siyempre, no? 26% and 74% ang Friday. Walang explanation, without any explanation. Pangalawa, if you would be given the chance, would you rather stay or move on, transfer from your present job, work, career, or course? Yan. Ang nagsabi na they will stay, 41%, at yung move on, o magta-transfer, magkakaroon ng another direction in their career would be 59%. Pangatlong question, what word would best describe your situation at work? Ang dalawang pagpipilian lamang, somewhat happy, at yung isa naman ay discontent. Would you believe? 40% naman yung masaya, pero 56% mas marami yung discontent. Ano yung sinasabi nito patungkol sa ating present workplace? That there is a prevailing joylessness at the workplace today. Okay? So marami yung nagsasabi at umaamin na they are not happy anymore. That they are not satisfied, they are not content. In fact, in a survey na isinagawa ng Philippine Star tsaka ng Business World, ito yung lumabas sa kanilang pag-aaral. Survey. 1 out of 2 Filipino workers feel overworked. 1 out of 4 Filipinos are thinking of quitting their jobs due to stress, anxiety, and depression. And 56% are sad. 37% are fearful. 31% are bored. 30% are nagsisisi, regretful. And look at this. Yung umaasa na magiging masaya sila sa trabaho ay 90%, pero yung actually na nakakaramdam sila ng joy sa kanilang trabaho is only 37%. Kaya mayroong joy gap na 53%. At ito yung reason kaya marami mga employees, if they can have it their own way, they would jump ship in an instant. Lilipat ng trabaho, maghahanap ng better opportunities. Pero ang tanong ko sa inyo, kapag lumipat nga ba kayo ng trabaho, kapag nagpalit nga ba kayo ng work atmosphere or situation, makakasiguro nga ba kayo nasasaya kayo? Yan. Yun yung mahalagang tanong eh. Okay? So joy is the key. Kasi kapag masaya tayo sa ginagawa natin, even difficult times, even challenging times, di ba? Katulad nung pinagdaanan nyo recently, kapag masaya ka, you would hold on eh. You will persevere. You will be sustained. Di ba? Parang sa mga relasyon. Ako as pastor, marami na ako narinig na ganito eh. Bakit gusto mo na makipag-awalay? Kasi pastor, hindi na ako masaya. Di ba? Ganon? Well, hindi yun ang reason para bumitaw ka, pero maraming mga tao ganoon, ibinibase nila yung joy nila, sa joy nila, yung marami nilang decision sa buhay. Kung mag-i-stay ba sila sa relationship, kung mag-i-stay ba sila sa isang company, it is based on the joy that they are feeling dun sa present situation nila. Okay? So, ang tanong, dependent ba talaga sa joy yung what we do for living, na kapag mataas yung position mo, kapag mataas yung sahod mo, automatic masaya ka? Totoo ba yan? O is joy something that is produced by our work? Na kapag ikaw ay maraming achievements, yung mga goals nyo sa company, personally, ay namimit mo, talaga bang automatic magiging masaya ka? Regardless, I believe na lahat tayo gusto nating maging masaya sa ating trabaho. Kaya let's talk about work with joy. Sabi nila, magkaiba daw yung happiness tsaka joy. Yung happiness dependent on happenings. And joy is something deeper. Kahit ano pa man yung nakapalibot na situation sa'yo, hindi naaapektuhan yung joy mo because it is not dependent on whatever's happening. Parang yung electric fan, di ba? O kaya aircon. Kapag nakatapat sa'yo, ano ka? Komportable ka. Kapag hindi na nakatapat sa'yo, naiinitan ka na. Parang ganun yung happiness. Depende kung nakatutok sa'yo. Pero kapag hindi, yun, nawawalan ka na ng joy. But joy is something different. It is deeper. It is not dependent on situation. It is a disposition that is produced by a Bible-aligned perspective. It is stubborn. Kahit pa nga mahirap yung pinagdadaanan nyo, still nandun itong joy na ito. And
we are going to talk about a verse na ang sumulat ay si King Solomon. King Solomon is the most knowledgeable human being in the history of mankind. Siyempre, apart from Jesus, but Jesus is something else. He is God and man. Pero sa larangan ng pagiging tao, si Solomon talaga yung sinasabi ng Bible na pinakamatalino sa lahat. What can we learn mula doon sa verse na babasahin natin mamaya? Una, mauunawaan natin that work is good and fitting. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ecclesiastes 5:18 to 18 lamang muna tayo. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? Ready, go? Behold, here is what I have seen to be good and fitting, to eat and drink, and to find enjoyment in all the labor in which he labors under the sun, during the few days of his life, which God gives him, for this is his allotted reward. So, idinedescribe dito yung ating labor, yung ating pagtatrabaho. At ang two words na ginamit ni Solomon would be, it is good and fitting. Tingnan muna natin yung meaning ng good. It came from the Hebrew word tob. Okay? At very interesting itong word na ito, kasi this is also the very same word na ginamit ni Lord when He created mankind. Sabi doon sa Genesis 1:4, and God saw that it was good. It was tob. Then God looked over all He had made and He saw that it was very good, tob. So, kung paano din i-describe ni Lord yung creation niya na napakaganda, yun din yung same word na ginamit niya para i-describe yung trabaho. So, makikita natin dito, what does this tell us? That we can enjoy work. We should enjoy work because ang sinasabi ng Bible, work is good. At ang isa pang word na ginamit kanina, di ba, fitting? Tatanungin ko kayo, anong mas gusto nyong damit? Yung RTW, yung nabibili nyo minsan sa mga mall, o yung gusto nyo yung talagang ipinatahi nyo? Anong problema kapag RTW? Minsan may kapareho ka, di ba? Paglabas mo, parehong-pareho kayo ng suot kasi isa lang kayo ng binilan. Pero kapag talagang itinahi para sa iyo, fitting, di ba? Kung talagang sakto para sa iyo, it was tailor-made para sa iyo. And ganun din daw yung trabaho, it is fitting. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, bagay sa iyo ang may trabaho? Bakit bagay yung may trabaho? Kasi kapag nagtatrabaho tayo, listen to me, you are operating under God's design. Ulitin ko ha, kapag nagtatrabaho tayo, we are operating under God's design kasi dinisenyo ng ating Panginoon ang lahat ng tao para magtrabaho. Work is God's will and design for men. Dinisenyo tayo ng Panginoon para maging productive. Kaya kapag hindi ka nagkikikilos, di ba, mas prone ka magkasakit. Yung buto mo, kumukunat, nagiging brittle, kaya nga madalas sinasabi nila, galaw-galaw, baka mas stroke, di ba? And do you know kung gaano karaming joints meron sa human body? Look at this. The human body has 360 joints. Anong sinasabi nung disenyo ng Panginoon? Ginawa niya tayo para kumilos. Kaya nga napakaraming joints na meron tayo. We were made for movement. Sabi nila yung mga tambay masaya. Hindi yan totoo, miserable. Because it is a torture not to do anything, not to be productive. Papatunayan ko po sa inyo. Saan kadalasang gawa yung mga pan-display na ganyan? Saan ginagawa pala? Alam nyo kung saan? Sa prison. Tama ba? Sa bilibid. At alam nyo ba kung gaano kahirap gawin yan? Napaka-intricate niyan, di ba? Pero bakit nila nagagawa yung ganyang kahirap? Kasi wala silang ginagawa sa kulungan eh. Kaya talagang kahit gaano kahirap, nagagawa nilang napakaganda. Now, bakit nila ginagawa ito? Hindi dahil sa kailangan nilang that they don't have anything to do, kundi yung katawan nila mismo nagsusumigaw. Dahil nasa kulungan sila, ang sinasabi ng katawan nila, I need to work, you need to work, you need to give me something to do. Bakit? Kasi maboboring ka. Ano ba mangyayari sa'yo? Matotorture ka kapag wala kang ginagawa sa kulungan. Why? Because basically, God designed every human being to work, to be productive. Alam niyo ba, bakit maraming, according to studies, video game addiction leads to depression. Bakit nakaka-lead sa depression? Hindi ko alam yung talagang pinaka-basic answer, pero di ba kapag addicted ka sa video game, lagi ka lang nakatutok sa screen, hindi ka nagkikikilos, wala kang productivity. No wonder, ang dami mga kabataan ang nade-depress ngayon kasi nga puro video games. Now, look at this.
Bakit good ang pagtatrabaho? Because work is God's primary way of blessing. Kaya sa Bible, kasalanan na maging tamad. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto kang pagpalain ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos, pinapadaan niya sa pamamagitan ng iyong pagtatrabaho. Question, bakit maraming Pilipino ang mahirap? Kasi maraming tamad. Di ba? Umaga pa lang, walang inatupag kundi magchismisan. Uminom, tumambay, mag-TikTok, di ba? Mag-games. Maraming non-productive activities that consume our day. Alam nyo, si pastor, bago ako naging pastor, nasa construction industry ako, nagtatrabaho ako, I design houses. And ito yung madalas na reklamo ng mga contractor bosses ko. Sabado, every Saturday kasi ang sweldo ng mga construction workers. Sabado sa sweldo, pagdating ng linggo buong araw, inuman lasing. Monday, absent. Pagdating ng Wednesday, papasok, babali lang. Maraming mga trabahador ang ganon, di ba? Minsan pumunta kayo ng palengke. Yung mga tindera walang ginawa kundi magdaldalan o kaya nanonood ng teledrama nila. Hindi mo maabala, nagtatanong ka, hindi ka papansinin. Talaga, kumbaga parang abala ka pa dun sa pagtitinda nila. Okay? Tapos magtataka pa kung bakit sila mahirap. Diba? Magtataka, bakit ako ganito? Bakit napakahirap ko? Kasi naman, ang feeling nila dahil minimum wage lang sila, kaya hindi sila masaya, hindi sila masipag sa trabaho. Pero mga kaibigan, ang dami nating nakitang mga kapwa natin Filipinos na nagsimula sa wala, pero umasenso, umangat, dahil masipag. Kaya, hindi mahirap pagpalain ng Diyos kapag tayo ay masipag. Kaya tayo naghihirap sapagkat marami ang tamad. Kaya ang goal natin this afternoon is we need to find enjoyment at work. Look at this. In verses 18 to 20. Sabi nga, di ba kanina, ulitin ko lang, it is good and fitting and to find enjoyment in all the labor in which he labors under the sun during the few days of his life which God gives him, for this is his allotted reward. Kanina, yung word na good is the word tov, pero mas maganda itong word na enjoyment. Combination siya ng Hebrew words na ra'a and tov, meaning it is a good experience. Good experience. So meaning, hindi ka lamang nagtatrabaho to secure your future. Hindi ka lamang nagtatrabaho para makaipon. You need to enjoy the act itself. Parang farmers, hindi ka masaya kapag panahon lang ng anihan. Habang nagtatanim ka, you find joy in doing things. Pag nag-aalaga ka ng baboy, hindi ka lang masaya pag naibebenta mo yung baboy. Pero habang pinapalaki mo yung mga biik, pinapangalanan mo, kinakausap mo, parang mga pets mo, di ba? So, parang ganon. Promodizer ka, ine-enjoy mo na maayos yung product. Saka kita na ba kayo ng mga grocery? Yung mga promodizer, ang creative ng kanilang mga presentation. Bakit? Kasi you can enjoy your work, hindi yung parang isinasalansa mo na lang na parang napakabigat ng ginagawa mo. Kapag gano'n, yung mahirap na nga yung trabaho mo tapos hindi ka pa nag-enjoy, torture yon. Pero kahit mahirap yung trabaho mo, but you were able to develop a mindset na kung saan I will find joy in my work, then mababawasan yung hirap, mapapalitan ng maraming magagandang mga bagay. Kapag tindera ka ng prutas, iba, isalansan mo in such a way na magkakasama yung magkakapareho ng kulay. O kaya kapag nurse ka, naglalanggas ka ng sugat. Kala mo si Picasso ka, di ba? Na para kang artist, pero nilalanggas mo lang pala yung sugat. Pero alam mo, kapag nagtatrabaho ka, tinihintay mo lang na from 8 to 5, although hindi yun applicable sa inyo kasi di ba iba na yung time ninyo. Pero before, kapag nagtatrabaho ka ng 8 to 5 lang at hinihintay mo palaging dumating yung 5 p.m. para matapos yung trabaho mo, you will be very, very miserable at work. You will be very, very miserable at work. We need to stay in the moment and enjoy the moment. Hear this, parang pupunta ka ng Baguio. Hindi pa pwedeng masaya ka lang kapag nakarating ka sa Baguio. Habang nagta-travel kayo, i-enjoy mo yung scenery, nag-stop over kayo, bumili ka ng makakain, di ba? Dumaan kayo ng Pampanga, dumaan kayo ng iba pang mga provinces. So, i-enjoy mo, hindi yung sasaya ka lang kapag nakarating ka ng Baguio. Habang nagbabiyahe ka, pwede kang mag-enjoy. Paano pag nasiraan yung sasakyan, hindi kayo nakarating ng Baguio? Hindi ka na magiging masaya? So, we need to find joy in the moment and enjoy the moment. Choose to enjoy today. You know why? Because enjoyment is affordable to all. It has no price tag. Wealth lang naman yung hindi available to all . Pero yung enjoyment, it is available to all.
Before si Pastor, nakatira kami sa Taytay. Napakalapit ng bahay namin doon sa bagong palengke. Paghapon na, pumupunta kami minsan ni Mrs. para bumili ng merienda. Ang napapansin ko doon sa mga tindera ng palengke, pagtapos na sila, nakahilera yun doon sa hallway, nagpapa-pedicure, nagpapa-manicure, tapos kumakain ng turon, ng banana cue. Alam mo yun, yung wala sila masyadong pera pero feeling rich sila doon sa ginagawa nila. Na-enjoy nila yung mga bagay-bagay. Bakit? Kasi yung enjoyment hindi naman nakadepende kung malaki o maliit yung sahod mo. Enjoyment is something na walang price tag after all. Diba? Maraming mga mayayaman eh. Sa kabila ng yaman nila, hindi pa rin sila masaya. Isa, pumunta na ng mall, naiiwi na, nabili na lahat, yung gusto nilang bilhin, pero pagdating sa bahay, malungkot pa rin. Ito, totoo, di ba? Sa other countries, lalong-lalo na sa Western world, sinasabi nila na marami natin mga kapwa Pilipino, akala nyo maganda yung buhay dito. Hindi, napakahirap. Kasi minsan pinagsasabay-sabay nila talaga lahat ng bagay. Ilang work yung pinagsasabay nila para lang kumita sila. Kaya, nakakatawa before si Mr. Bean. Sino yung nanonood ng Mr. Bean dito? Meron siyang isang episode na nakakatuwa pero totoo. Alam niyo yun, yung nagda-drive siya, tapos doon na rin siya nagtutoothbrush. Doon na rin siya kumakain. Para nakakatuwa kasi ang galing naman talaga ni Mr. Bean. Pero it really reflects the reality na sa ibang bansa, ang hirap ng buhay. Despite mayaman sila, pero grabe yung kanilang work, yung time nila para sa work. Masyado silang so much devoted into work. Okay? So, look at this. Pagpatuloy natin. Sabi dyan, sa Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for man than to be joyful and do good as long as they live. Sa ibang version, ang sabi doon, be happy and do good. At itong dalawang bagay na ito magkakambal. If you want to be happy, do good. If you do good, therefore, you will be happy. Okay? Kaya, ito rin yung isang bagay na pwede nating i-apply as a principle sa ating pagtatrabaho. Na whenever we do good, whenever we do what is expected of us, then we can be joyful. And as we are joyful, then it produces something in us na kung saan we are doing good. So, one feeds the other. Para siyang nagiging cycle. And our joy at work is predicated on doing good. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Kung tayo ay nagiging masaya sa pagsisinungaling, pandaraya, merong mali sa atin. Merong mali sa atin. Kasi sa Bible, ang kaligayahan sa pagtatrabaho ay nakasalalay sa paggawa ng mabuti. Okay? So, don't get me wrong, walang masama na magkaroon kayo ng ambition, desire to achieve, desire for promotion, bigger pay, pero kailangan ginagawa nyo siya ng tama. Ginagawa ng tama. Not at the expense of people, not at the expense of relationship. Diba? Marami kasing tao ganun. They are willing na makipagkasira ng relasyon sa kapatid, kaibigan, maging sa mga magulang sa ngalan ng pera. Hindi natin dapat ginagawa yon. Because our joy in whatever we are doing, lalong-lalo na sa work, it is dependent on, predicated on doing good. At yung huli, yung sinabi ni Solomon, that work is our allotted reward. Sabi niyo, eto, work is our allotted reward. Ito daw yung parang share natin sa ating buhay. Something given to you as your share. This is how we can enjoy work by embracing where we are right now and because believing that this is where God called us to be. Kung nasaan kayo ngayon, doon kayo tinawag ng Panginoon. Now, hindi ibig sabihin na hindi na kayo dapat lumipat, hindi na kayo dapat mag-improve or dito na lamang kayo, but you are here for a reason. And make everything out of it. Give your best, be joyful at work, and if God so wills na malipat kayo sa ibang situation, ibang company, then it is another calling for you. Pero habang naririto tayo, ibigay natin yung tama, gawin natin yung tama, ibigay natin yung best natin sapagkat this is our allotted work. We need to understand that work is a gift from God. Yan. Itong sabi sa verse 19, that his labor, this is the gift of God. Galing sa Panginoon. At dahil galing ito sa Panginoon, it is meant by God to bless you. It is not meant to harm you. At papaano natin ma-enjoy yung work natin as a gift from God? Work thrives as a blessing in the confines of a balanced life.
Kailangan balanse tayo. Well, maganda sa ating mga Pilipino, hindi pa rin naman nawawala yung pagiging masikap at masipag natin. Maraming tamad, pero marami pa rin naman yung masipag. Pero mga kaibigan, sa pagsusumikap nyo sa pagtatrabaho, huwag naman kayo mawala ng buhay. Ibig sabihin, dapat balanse pa rin. May time pa rin kayo una sa lahat sa ating Panginoon. Yan yung pinakamahalaga. Pangalawa, sa ating pamilya. Pangatlo, you need to guard your health. Diba? Marami na tayong mga kaso ngayon ng depression, anxiety. Why? Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Kasi hindi balanse. Hindi kayo nabubuhay para magtrabaho lamang. Nagtatrabaho kayo para mabuhay. Magkaiba yun eh. Tatrabaho ka para magkaroon ka ng buhay. Pero hindi ka nabubuhay para magtrabaho na magtrabaho lang. While work is God's will for you, pero kailangan balanse. Marunong tayo dapat bumalanse ng mga bagay-bagay. Work thrives as a blessing in the confines of a satisfied heart. Kailangan may boundaries yung ating mga pangarap sapagkat there are certain things na kapag nilagpasan natin ay it will eventually destroy us. I know an OFW before dun sa dati pa naming church. Tinatanong ko siya, kailan ka titigil sa pag-abroad? Sabi niya, Pas, mapag-aral ko lamang yung mga bata, titigil na ako. Hindi pa ako pala pastor nun. So, napag-aral na yung mga bata. Titigil ka na ba? Dito ka na lang ba sa Pilipinas? Kailangan pang mag-invest eh. Bibili kami ng bahay at lupa. So, nakabili ng bahay at lupa. Titigil ka na ba? Kailangan bumili ng kotse kasi nasa subdivision yung ano eh. Titigil ka na ba? Nakabili? I-invest lang ng konti para makakapagtayo ng business. Sa kagaganon niya, lumaki na yung mga anak niya, nag-asawa na, umalis na sa bahay, pag-uwi niya, emptiness na uli yung bahay niya. So, hindi niya na-enjoy yung kanyang buhay kasama yung kanyang pamilya kasi hindi natutong masatisfy or makontent yung kanyang puso. Work keeps us occupied and focused. It is a big blessing for us. And as we end, look at this. Sabi diyan, the sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep. Totoo ba ito? Minsan, totoo yan eh, no? Yung mga taong pagod, ang sarap ng tulog. Minsan kahit na dinadaanan na sa kalsada, tulog pa rin dahil sa sobrang pagod. At yung pagiging tulog dahil sa pagod ka is a blessing. Kasi tingnan yung mga taong gumagawa ng krimen, sila yung mga taong wala magawa sa buhay. Sila yung mga taong gabi na gising pa rin, naghahanap ng something to do. And many times, what they do are crimes. Kaya blessing yung napapagod ka sa trabaho, nakakatulog ka, pero wag naman sa oras ng trabaho. Pero ibig ko sabihin, it is a blessing kasi nagiging productive ka at nasasatisfy yung katawan mo that you were productive to the point na ikaw ay nakakatulog dahil sa iyong pagtatrabaho. Ang sinasabi sa atin dito is that, what are you busy with? Diba? Minsan busy tayo sa maraming mga maling bagay, kaya we are losing our joy. In the New Testament, mayroong dalawang magkapatid, si Mary and si Martha. The moment that Jesus came into their house, si Martha, ang naging focus niya, kumilos magtrabaho na magtrabaho. But her sister Mary found joy in sitting at the feet of Jesus and listening to Him habang siya'y nagtuturo. At ang sabi ni Jesus kay Martha, Martha, many things are not necessary. Mary has chosen the good thing, it will not be taken away from her. Okay? So, you can choose your joy. You can choose to be joyful, even sa inyong pagtatrabaho. But you need to understand na your work will not provide you with joy until you find joy in the one who gave you work. Kaya mahalaga, i-cultivate pa rin natin yung heart natin ng gratitude. At balik-balikan pa rin natin yung katotohanan na kung ano man yung tinatanggap mo ngayon sa buhay mo, pagpapala, blessing, trabaho, it all came from God, galing sa Panginoon. Kung gusto yun ng Panginoon na tanggalin ito sa iyo, sa isang iglap, kaya niyan tanggalin. But the fact that you are still working today because God wants to bless you. And how do we bless God in return? With the way we work, with the way we look at work, with the way we find joy in work. Huwag nating kakalimutan, ang Diyos gusto niya sangkot sa lahat
ng ating bagay, including sa ating mga trabaho. So as we end, let's all bow down our heads and allow me to pray for you. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Truly, Lord God, your word is meant to clarify so many things in our life. Kasi kung kami lamang po ang tatanungin with our experiences and with our perspective patungkol sa mga nangyayaring bagay-bagay sa aming kapaligiran, madaming pagkakataon negative ang perspective namin patungkol sa trabaho. Maraming hindi masaya, maraming gustong mag-quit, maraming gustong lumipat, thinking na paglipat nga nila ay magiging masaya sila. But Lord, pareho pa rin ang mangyayari unless magkaroon ng pagbabago sa aming mga puso. Unless, Lord God, that we embrace your principle when it comes to work. Lord, marami pong salamat because this afternoon we were reminded once more na ikaw ang may pagpapala ng lahat ng ito. Ng aming trabaho, maging yung aming capabilities to make money, to earn money, Lord God. It all came from you. Kaya Panginoon, una sa lahat, would you please check our hearts and guard our hearts? Na sa lahat ng pagkakataon, maging tama yung motivation namin, Panginoon. Na huwag kami maging mayabang na at the end of the day, patuloy kami bumabalik sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, recognizing, Lord God, that everything, all of these blessings that we receive, it all came from you. And God, salamat din sa hapon na ito because you gave us this perspective, Father, na we can choose to find joy in work. Na ang trabaho ay isang activity na galing sa iyo because you want us to be productive. Kaya we can find joy whenever we do this work, Panginoon. And that joy in work is very, very much related in doing good. That whenever we are doing good, giving our best, Lord God, yung ibinibigay po namin yung tama from what is expected from us, Panginoon, then naturally, joy will come, Lord God. Marami pong salamat. At sa panghuli, wag po nawa kaming malilibang. Bagamat hindi naman masama, Panginoon, yung maghangad kami na umangat sa buhay, yumaman, pero Panginoon, sa maraming pagkakataon, Lord God, napakahirap yumaman sapagkat nakakalimot kami sa iyo. Dalangin po namin that while you continually bless us with our work, while you continually allow us, Panginoon, to level up, magkaroon ng mga achievements, Panginoon, even promotion and higher pay. Kung mangyari man ang mga bagay nito, huwag kami makakalimot, O Diyos, na kilalanin ka sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. At allow us to be grounded always, Panginoon, sa iyo at sa iyong salita. Father, would you please bless this company? Would you please bless, Panginoon, ang mga owners, Panginoon, si Coco and si Tip. More than that, would you please bless one another, yung mga staff, Panginoon, na nagtutulong-tulong for this company. Bless them, Panginoon, with good heart. Bless them, bless the work of their hands. Allow them to find joy. And Lord, please bless this company, this office, Panginoon, as a place na kung saan they will treat one another as one big family, Lord God. That they will not just be treating this as a place of work, but as a place na kung saan they can be who they are because they are accepted, they are loved, Lord God, and they are valued and cherished. Father, we praise you, we thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Amen.